Tungkol sa public corruption doon sa mga bid rigging na nangyari. Itong galit na galit sa ating Pangulo, no? Tungkol sa mga infrastructure projects ay talagang pupukpukan ito. Nakita nyo naman, naggawa na ng independent commission ng ating Pangulo. On top of that, meron din si Secretary Boying Rimulya na ginawang task force. At ako mismo, bago pa lumabas itong mga circular na ito, yung mga binisita ng ating Pangulo ay nag-issue na ako ng directive kay Director Pagatpat na umpisahan na ng regional offices ang investigation doon sa mga binisita ni Pangulong Marcos. O katulad ng sa Bulacan. Mga kasama, we have collated everything, but it will be submitted today, this afternoon, to the Office of the Secretary of Justice. No? Hindi ko mabibigay sa inyo ang details, but ito ang tip, positive ang aming trabaho for the people, positive for the people ng ating mamamayan na galit na sa corruption. No, may nakita na kami ng mga meron tayong magandang kaso against yung personalities involved. DPH officer, DPWH officer, and contractors. Also, we have already coordinated with the Securities and Exchange Commission, checking the board of directors of all the 15 contractors na binanggit ng ating Pangulo. So, eto na naman, hindi ko pa masasabi sa inyo na in detail, but then initially, we found that some of these contractors, at least 7 of them or 8 of them have interlocking directors. Alam nyo ibig sabihin nun, yung sabihin natin, wag na tayong magbanggit ng pangalan ng contractor, ABCDE. ABCDE contractors have the same sets of officers. So, talagang nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila pa rin. Yun po ang initial na report ko po sa inyo. Thank you, sir. Next, please. Yes, ma'am. Good morning po, Director. I'm Camille Samonte po from TV5. Apo. Sir, can you specifically elaborate what would be the role of the task force po in assisting the ICI in the investigation? Secretary Remulla mentioned na may mga accounting experts or na mag-a-analyze dun sa mga financial transactions. Paano lang po yung magiging process ng role ng task force? Alright, okay. Ma-notice ninyo, siguro may mga kopya kayo ng Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Section 7 of that says, to enable the ICI to accomplish its mandate, the DOJ, including the National Bureau of Investigation and the National Prosecution Service, the DPH, local Department of DILG, the Philippine National Police shall help. Hindi kami pwedeng tumanggi sa ICI na asistihan sila sa investigation. So, in connection with this, ang atin pong butihing Secretary of Justice, Boying Rimulya, nag-create na po ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force at na-designate na niya ang mga personnel. Meron na po akong kopya on the part of the DOJ. Ito po, mga prosecutors, mga pili ni SOJ na of proven integrity. Ako naman po, nag-submit na rin ng pangalan, yung mga kilala ko na talagang matitino na ating kasamahan, kilala ko na, sila po ang magko-compose ng NBI Task Force. So, mag-join forces po kami, DOJ, NBI, attached agency kami ng DOJ Magtutulungan po kaming maigi at para ma-prosecute natin itong mga involved dito sa corruption na ito. Sir, just to follow up dun sa minention nyo kanina na you are already
ready to file some complaints dun sa mga na-identified? Do you have a figure already kung ilan yung possible po na masampahan na ng reklamo? Ma'am, ang sabi ko, we have positive result. This positive result will be submitted to the DOJ. Magkakaroon ng investigation. Kami uupo with the prosecutors. Uupuan namin yan and then case build up. And then ipapile ang kaso. Ngayon, may mga involved dyan na DPWH personnel, may involved na contractor. Alam nyo, ganito yan. Pagka anti-graft ang pinag-uusapan, the DOJ is deputized by the Ombudsman to conduct investigation. But then, yung investigation namin, yung result namin will be submitted to Ombudsman who will further assess whether to file the same with the Sandigan Bayan or not. So, ang final pa rin yan, yung Ombudsman, ngayon, sasabihin nyo sa akin, bakit yung mga contractor, private individual yan? Ganito po sagot dyan. Ang graft court ay sa mga empleyado lamang, salary grade 27 up. But then, if they are in cahoots with private individuals, the private individual shall be included dun sa kaso sa ombudsman. Ganun po yun. Thank you. Next, please. Yes, Sir John. Good morning po, Director. Good John morning, Consulta po, John. GMA Integrated News. Sir, clarification po dun sa magiging tasking po ng NBI task force. First, sir, is hanggang saan po yung iimbestigahan po natin? Will this be confined sa DPWH and contractors or will also include congressmen or senators for this investigation? All right. Remember, meron na tayong ICI and we are mandated by the ICI executive order to cooperate with them. So kung sinabi ng ICI, isama ninyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa. Tatrabahuhin po natin yan. And honest to goodness result ang aming isisiwalat sa taong bayan. Opo. Normally, sir, kapag ka po may mga ganyang klaseng high profile na iniimbestigahan, ang typical po ng mga measures to evade investigation ay ipinapangalan po sa iba tao. Yung pong bank accounts, mga properties. How does NBI intend to go about this para po talagang masinsin po makita yung kanilang mga tagong yaman, which we assume is kasama po sa ating pong iimbestigahan, yung kanilang pong lifestyle check? Iyan nga po. Sinabi ko naman sa inyo, nakipag-coordinate na kami sa SEC para makita kung sino mga directors nito, mga contractor na ito. At we are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, ilambawa si Senator ganito ay ikaw ang kunyari ang dami. Makikita namin if you have the capacity. Makikita ng AMLAC. So huli ka pa rin. Contractor, huli ka pa rin. Talagang ito ay serious na trabaho ito. Talagang napakabigat na trabaho na inatang sa atin ng ating Pangulo. So makikita nyo, nag-umpisa ito nung SONA ni Pangulo na nagsalita siya, mahiya naman kayo. So talagang mahiya naman tayong lahat pag tulong-tulungan natin to. Sir, last query na lang po with your kind indulgence. Sir, we will not push you anymore dun po sa to name names, as you said. Papasin po sa DOJ. But can you just give us an idea? Kasi we are aware na gumagalaw na po yung mga NBI units po natin sa buong Pilipinas. Can you just tell us saan pong mga lugar, probinsya lang po, walang specific na mga towns, probinsya na mayroon po kayo nakitang mga lugar ng irregularities at mga more or less ilang tao na po yung sabihin na po natin parang pasok sa banga sa NBI? Yung mga names na involved, hindi ko pa ma-divulge sa inyo, no? But then, yung mga lugar, positive tayo. Mindoro, yung kay sakop ni Governor Dolor, positive po tayo dyan. Ang daming ghost project, ang daming yung hindi tama yung pagkakagawa. Substandard. Substandard. Marami po. May report na po tayo niyan. Kinokolate po namin. Bulacan, nakita na po namin. Talagang positive yung investigation natin, merong nangyaring kababalaghan. Ganun po. Salamat po. Thank you. Thank you. Next, please. Yes, sir.
Director, good morning po. Gab Gonzalez po ng DZMM. Nabanggit niyo po kanina yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa AMLAC. Sir, possible ba na ma-recover natin itong mga ill-gotten wealth netong mga contractors na ito? Kasama po ba ito sa tatrabahuhin po natin? Yes, positive. Mare-recover natin yung mga perang, ano bang word? Ninakaw? Ganyan. Mare-recover natin. As a matter of fact, nag-announce na si Secretary Vince na pina-freeze na niya yung mga ibang Bank accounts. bank deposits nitong mga contractors and DPWH officers. No, nandun na tayo. Alright. Director, then yung timeline na lang din po. Ano po ang posibleng timeline na tatakbuhin itong investigasyon na ito? Aabutin po ba ito ng ilang buwan lang, taon, gano'n po? Siguro, putol-putol, magpapile kami agad ng case, yung talagang grab, yung malinaw na case. Makakapagsampa agad kami within a month or two. No? But then, yung mga medyo mahirap na, yung magaling silang magtago, kakapain pa rin namin yan at it will take time. No? But then, dyan tayo aabot lahat. No, maaano natin 'yan, maisisiwalat natin sa taong bayan lahat ng corruption na 'yan, lahat ng kalokohan na 'yan. Thank you, Director. Thank you. Next, please. Yes, Zian. Morning, Zian Ambrosio from ABS-CBN. Director, we received information, our office received information that the congressmen are planning to file a case against the Discayas here at the NBI. Di ba sila po yung mga nirereklamo dito sa kaso na to? Paano po natin i-handle yung investigation sa ganon? Ganon po. Ang mga Discayas, 'di ba, nagsasabi na gustong magpa-witness protection program sa DOJ. Whereas meron namang info na yung congressman na binanggit ng mga Diskaya pupunta dito para ireklamo si Diskaya. Yung words ni Diskaya at yung words nitong mga congressman na ito, hindi yan ang gospel truth na tatanggapin namin. We will evaluate, we will weigh them, at titignan natin kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan. Maraming paraan para malaman namin kung yung katotohanan ba ang sinasabi ng mga congressman, katotohanan ba yung sinasabi ng mga Diskaya. At this point in time, hindi ko sasabihin na sinungaling ang congressman, sinungaling yung sila Diskaya, yung mga contractor na yan, hindi ko pa masasabi. So we will weigh everything. Second question, Director, ano po yung mga divisions ang hahawak nito? I heard corruption division, ano-ano pa po? At di ba ang napakarami ng flood control projects, how will you distribute the investigation, sir? Magko-concentrate ang aking public corruption division, magko-concentrate sila dito muna. No? Yung ibang cases na dapat nilang imbestigahan, ipapasa muna namin sa iba. But then, hindi lang public corruption division meron akong mga inilagay na tao na marurunong, mahusay, may koneksyon sa, alam nyo na, maaaring may makuha kaming information na hindi namin pwedeng gamitin na ebidensya dahil ang ebidensya na makuha mo illegally o hindi tama, hindi mo magagamit na ebidensya. But then, that evidence will be used to aid us in our investigation. Yun, ganun po. Okay. Third question, yung sa medyo sensitive question pero previously asked po regarding integrity po, no? 'Di ba? Previously you relieve nyo po yung ilang officers regarding extortion. So, paano po ba natin ma-highlight na yung integrity po ng NBI dito? Kasi of course, yun nga po yung mga known to na suhulan yung issue dito sa overall flood control project. Paano po natin i-handle naman po 'yon? Yun nga, sabi ko sa inyo, si SOJ, pinili niya yung mga matataas na integrity na nitong mga kanyang ng prosecutors natin. Kami rin po, ganun ang instruction. Piliin ko yung mga pagkakatiwalaan talaga, mahusay na investigador, mataas ang integrity. Yun po ang magsasama-sama, kaya wala po kayong aalalahanin na kami at mga agent ko ay later masusuhulan nitong mga tao na ito.
May babala po ba kayo sa magtatangkang gumawa nito? Yeah. Tapos kami ni SOJ, hands-on kami. Hands-on kami, hindi yung utos lang kami. Hands-on kami. Yung day-to-day activities, day-to-day investigation ay titignan namin. Mamanmanan namin yan. Susupervise namin yan. Ganun po mangyayari. May mensahe po ba kayo na huwag kayong subukan o ano? Yung parang direct message po sa nanonood sa inyo. Yes, we have presented so many cases here na nagtatry, ine-entrap namin. Kaya wag na nila kami subukan, no? Hindi kami masisilaw sa ganun. Ganun. No? Thank you po. Next, please. Yes, sir. Good morning, sir. Grant po from Bombo Radio. Sir, kanina lang po na sabi niyo po na positive po kayo na mare-recover yung mga perang umano'y ninakaw ng mga contractors or yung mga sangkot, sir. How can we sure po, sir, na magiging tama or sakto yung ibabalik nilang perang nakuha mula sa mga anomalies na project, sir? Yan po ang malaking tulong sa amin, ang records ng AMLAC, no? Hindi na nila maitatago. Katulad ngayon, sinabi ko, nakipag-coordinate na si Secretary Vince sa AMLAC and several DPWH personnel, officers, and contractors ay na-freeze na ang kanilang pera. So, hindi na nila magagalaw sa bangko yun. From there, ayan na, titignan na natin. No, ganon. No. Ito po ba, sir, yung binabanggit ni Secretary of Justice Remulla na forensic accounting din, sir, sa inyong? Yes. Kasama ang aming marami akong mga accountant na magagaling din dito, kita nyo yung ICI, yung managing partner ng SGV, yun ang kinuha ni Presidente, pinakiusapan na mag-member dito, mga matataas ang integrity ng mga tao na yun. Thank you, sir. At matatalino. No? Okay. Next. Meron pa? Next issue. Jan? Yes, sir, Jan. Director Pablo na po na query. We know for a fact, sir, tested through time na po yung galing ng NBI sa criminal investigation. But in this case, medyo sabihin natin highly technical. Yun pong mga sukat ng semento, bakal. Yes. Paano po nag-iimbestiga ang NBI dito? Meron po ba mga kasama tayo mga engineers para sa pag-ikot? Meron po tayong capable and competent engineers na kasama dun sa aming task force. At ang mga accountant ko ay, ang dami dito, CPA lawyer. No, makakatulong sila. At yun ay member ng task force na kinreate ni ating Secretary of Justice. Pati mga piskal na kasama dito, some of them are CPA lawyers na naging piskal. Kaya mahihirapan sila lumusot dito sa investigation na gagawin namin. Okay. Sir, doon naman po sa mga, well, as mentioned earlier by some, sabihin na natin mga revelations sa Congress at Senate, yun hong pera ay dinideliver ng cash, bultuhan, kahon-kahon. So, posible ho na hindi ho dumaan sa mga bank transactions na maaaring maka-evade sa monitoring ng AMLAC. How do you intend to get to the bottom of those deliveries kung hindi po dinaan sa regular pong bank transactions? Yes, may pamamaraan naman kami yan. Hindi ko na lang sasabihin at baka ma-alarma pa sila kung paano itatago yun. But then, we have already nag-usap na kami paano ma-recover namin itong mga pera na ito. Okay. So what are the challenges that you have encountered so far? Yung pong feedback from the boots on the ground, ano po yung mga hamon na kanila pong kinakaharap sa kanilang ginagawa pong investigasyon? Well, ang hamon ay remember that these people are nakapwesto, powerful. Yun ang hamon sa amin. No, pero we have the backing of the president, we have the backing of the people. Hindi kami mawawalan ng tao, hindi kami matatakot. Kaya talagang kailangan mag-proceed kami come what may. On the merit, talagang kung sinong dapat managot. Alright. So on another matter po regarding dito po sa kasong isinampa po ni Attorney Topacio, laban po sa inyo ni SOJ at sa inyo po, kayong dalawa and other people. Kasama po kami nung pumunta po kami sa Indonesia. Yes. Para po dito kay Alice Guo. And yung pong pagdating po dito, kasama po yung ilang mga kasama niya, ay yun po yung issue na sinasabi pong may arbitrary detention na nangyari. How do you respond to that? Well, alam mo, kitang-kita na
harassment sa ating Secretary of Justice, yung pagkakapile ng kaso na yun. Kung meron man may arbitrary detention, ako at ang aking agent, walang kinalaman sa SOJ. Pero they really want SOJ na hindi magkaroon ng clearance from the ombudsman, no? Talagang yun ang pakay nila, harangin ang appointment ni ating Secretary of Justice. But then makikita, ang tagal ng issue yan. Noon pa lang lumapag dito si Alice, si Cassandra and Sheila, si Attorney Topacio ay nagsasabi na ididemanda kami ng arbitrary detention. But then, alam nyo lahat, merong pending warrant, Congress warrant and Senate warrant, yung dalawa. Okay, alam nyo, ang rule namin dyan, kahit na sinong abogado tanungin nyo, sinong law enforcement ang tanungin nyo, pagka ako alam ko na may warrant ka, kahit hindi ko bitbit ang warrant ngayon, aarestuhin kita. Magpaliwanag ka sa opisina. Pagdating sa opisina, isasampal ko sa iyo yung warrant of arrest mo. So, we can arrest a person even without the physical possession of the warrant as long as kami sigurado na ikaw ay may warrant. So, may warrant yung dalawa. Sa pakikipagtulungan ng Indonesian BI, Bureau of Immigration, inimpormahan tayo dito na nandun sa kanila yung dalawa, pinuntahan ng agents natin, inaresto, dinala dito. Bukod sa Senate and Congress warrant, pinailan pa namin sila ng ibang pang kaso, paggamit ng ibang pangalan, and we have proven that. So, I cannot see any may arbitrary detention. Ngayon, yung pagkakapile ng kaso na yun, ay nakakaamoy ako ng fomenting strike. Alam nyo yun, sa aming mga abogado, meron kaming tinatawag sa sa legal ethics namin, yung fomenting stripes, wala namang kaso, nagkagawa ka ng kaso, ay malaking kalokohan yan at ground yan for disciplinary action. Ganon. At saka, bakit ngayon naisip ni Perdi, ni Attorney Topacio, bakit ngayon lang niya ako naisip na kasuhan? Ang tagal-tagal ng issue yan. At when I filed my resignation, unang-una siya na bumabate na magaling ako, mahusay ako, parehas akong judge, parehas akong director. Bakit ngayon bigla akong kinasuhan? Ay, non sequitur, hindi nagtutugma, check that. Thank you, sirs. Thank you. Yes, sir. Please. Director, balikan ko lang din po ulit yung issue about the money dun po sa mga banks. Two questions for that, sir. Paano po ang gagawin natin kapag na-withdraw na yung pera prior to the freezing of bank accounts? And then the second question, sir. Hindi kasi normal yung ganong karaming pera, sir, na lumalabas mula sa bangko. Possibly, sir, that these banks are in cahoots with these contractors and corrupt politicians, sir. So, iimbestigahan din po ba natin itong mga bangko na ito, sir? Makikita natin yan. Makikita natin yan. Huge amount of money nakapasok sa bangko, and then nitong nakakaroon na ng gulo, biglang withdraw huge amount of money, makikita yung malice, yung bad faith on their part. Pati yung bangko, bakit pumayag. Titignan natin lahat yan. At sakop sila yan ng AMLAC, ng Central Bank Rules. Okay. Yes. Ano pong penalty ang pwedeng kaharapin, sir, ng mga bangko na ito? Yung penalty sa bangko, maaaring administrative cases lamang yan. Depende sa aming investigation kung they should be held liable also criminally. But then, Central Bank Rules ang mangyayari. Maaaring maparusahan, mapag-fine ang mga bangko in accordance with AMLAC and Central Bank Rules. Alright, sir. Then yung case po na isinamba ni Attorney Ferdinand Topacio po ba sa inyo, can we say na ito po ay panggulo lang? Maaari na yung they are moving heaven and earth na wag mapili ang aming Secretary of Justice para maging ombudsman. Natatakot sila dahil kilala nila si Secretary of Justice na honest to goodness, matapang, walang sisinuhin. Thank you, Director po.
Any more questions? So, Thank you. kung wala na, Message. maraming salamat sa inyo. At yan nga po, napakinggan po natin ang naging press conference ng ating Director of National Bureau of Investigation, retired Judge Jaime Santiago. Sa mga nagtatanong, nagugulat, akala ko ba nag-resign na po siya? Totoo po yon. Siya po ay nag-file ng irrevocable resignation. Pero sinabi niya naman po sa publiko na hanggat wala pa pong napipili si Pangulong Bongbong Marcos, napapalit po sa kanya, mananatili po siya bilang NBI Director. At tingin po natin, hindi po siya papalitan talaga ng ating Pangulo. Baka ang nangyari pa nga po dito, hindi tinanggap yung kanyang irrevocable resignation. And may puso naman ang paglilingkod dito pong si Director Santiago, kaya hindi niya iiwanan yung NBI. Ganun pa man, we wish na lahat ng kanyang mga ginagawa diyan po sa NBI ay para po sa bayan at para po sa mga Pilipino, no? Ngayon, ano po ba ang update sa speakership? Ngayong araw po na ito, mapapalitan na po talaga si Speaker Martin Romualdez at yan po ay kinumpirma na mismo nito pong si Congressman Puno sa isang interview po sa kanya kanina. Pero bago tayo dumako dyan, ito naman po ang balita. Meron pong kautusan na mula po sa ating Department of Public Works and Highways na yung kanila pong proposed na budget na 881.38 billion pesos ay ibinaba po sa halagang 625.78 billion pesos na lamang po. Tinanggal na po ni Secretary Dizon, ayon po sa utos ng ating Pangulo, ang mga flood control projects para po sa taong 2026. Dito po natin makikita kung gaano po kaseryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mag-iingat po tayo sa mga nananawagan po ng resignation niya. Huwag po tayong magpapagamit sa darating po na September 21, 2025. Kung ako po ang susundin ninyo, kung kayo po'y humihingi ng payo sa akin, bilang PBBM supporter at loyalista, huwag po tayong sasama doon po sa inorganisa na rally laban sa korupsyon. Hindi ko po kasi kayang sasama sa mga individual tapos babatikusin nila si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang kung batikusin ang korupsyon Pero nakita naman natin sa nakalipas po na live stream ng Rappler, yung mga nag-organisa, binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nandoon ka tapos babanatan si PBBM? Sino ang hindi masasaktan doon? Baka mapaaway pa tayo. Kaya tayo po'y gumawa na lamang ng ating sariling kaparaanan ng pagprotesta sa darating po na mga panahon. Huwag po tayong titigil, hindi lang naman isang araw yan no? Dapat nga araw-araw po tayo nag-iingay sa ating sariling kaparaanan sa social media. May mga sarili po kayong Facebook, sarili pong mga social media accounts, mag-post po kayo doon ng pagkondena sa korupsyon. Pero mag-ingat po dahil baka magamit po kayo katulad po nitong isang general singit ko lamang. Etong isang general na retirado, alam naman po natin na ito ay pro Duterte, nag-uudyok, nag-uumpisa pa lamang. Prepare 5 days provision starting tomorrow for the next objective. March to Malacanang to serve notice to the occupant that his welcome has expired. Yan po ang pahayag nitong si retired Brigadier General Orlando De Leon noong September 16, 2025. Kapon, malinaw po itong pang-uudyok. At sino ang ipapalit? Si Sara Duterte. Aba, ang hirap naman yata na ipapalit natin si Sara Duterte na samut-sari ang kinakaharap po na alegasyon. Meron pong impeachment complaint. Ito nga po yun Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Nakalive ako. Sa Sige. 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na i-transmit sa Senado. Di ba? Mananawagan sila ng pagpapalit ng liderato sa Malacanang tapos ang iuupo nila samut-saring issue ng korupsyon ng kinakaharap. Anak ng teteng na yan, na mga napaka-ipokrito ng mga tao na ito. Pero pakinggan po natin, ano po ba ang pagbabago sa
House of Representatives. Ito po ang interview kanina kay Congressman Puno. Sa Zoom na po natin si Congressman Ronaldo Ronnie Puno ng unang distrito ng Antipolo City at isa po sa mga House Deputy Speakers. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Opo, una sa lahat po may condolences. Pasensya na po. Nanangulit po ako kay Congressman. Yun pala ay merong importanteng lakad. Pasensya na po. Our condolences, Congressman. Ano po? Totoo ba ang balibalita na ang susunod na magiging House Speaker ay si Congressman Bogie D? Yan ang rekomendasyon ng ating speaker, si Speaker Martin Romualdez. So, maaaring siya ang maging speaker natin sa Kamara. Starting today, Congressman. Malamang, meron kami mga party meetings this morning. Ipa-finalize yung mga planong ganito. Kahapon, pinatawag kami ng ating Speaker Martin Romualdez at sinabihan niya kami na balak niya na magbitiw sa kanyang pwesto ngayong araw na to. So, and then, recommenda niya sa mga party leaders na kung pwede, iboto namin si Deputy Speaker Bogie D at tulungan siya yung rekomendado ni Speaker Martin para sa epektibong pamamahala ng ating Kamara. Ipaki-educate nyo kami, Congressman. Di namin alam yung goings on. Ano po? Paano ba yan? So someone will stand there at the session later and declare that the position of the speakership is vacant, or si Speaker mismo mag-aanunsyo na I am resigning from my post as the Speaker of the House? Well, sa ngayon, hindi ko alam, Alvin, kung anong plano ni Speaker dyan. It can be either, I guess. But this is a voluntary thing sa panig ni Speaker Martin. In fact, ito, pinag-uusapan na to weeks ago. Tuwing nakikita-kita kami mga party leaders, laging babanggitin ni Speaker Martin na iniisip niya magbitiw na talaga dahil sabi niya masyado na daw ang kontrobersya, na gusto niyang ipagtanggol ang reputasyon ng ating mababang kapulungan. Siyempre kami naman kinukumbinsi namin siya na wag siya magbitiw dahil lalo na dahil dito sa ating panahon ng kaguluhan, hindi maaring maging unstable ang ating Kamara. Sige yan, balik-balik, magsasabi na naman siya, kakausapin na naman namin siya. Nung isang linggo, siguro napunta kami sa sinabi niya, siguro baka pwede, ganyan na akong bumitiw dito. So, ang ibang mga party leaders sinasabi, Speaker, kung sa tingin mo talaga na dapat kang tumabi sandali. Dahil ang gusto niya kasi, Alvin, ito kasi maraming investigasyon, tapos binanggit pa yung pangalan niya. Sabi niya, baka dapat siguro ay step aside so that maharapin ko itong mga paratang na to. I mean, hindi maganda yung puro rumor, sasabihin ng tao na ginagamit ko yung posisyon ko para umiwas sa pagsusuri nito. Sabi niya hindi fair sa Kamara, and sabi niya lahat ng ginawa ko naman, sabi niya para maging successful ang House of Representatives. Kaya hindi naman maganda na dito tayo mapupunta na parang iniiwasan ko pa yung mga pagsisiyasat ng mga committee, ng parating na commission, sabi niya. At ayokong isipin ng kahit sino man, sabi niya, na umiiwas ako sa pananagutan dahil wala ako talagang dapat ikahiya at wala naman akong masamang ginagawa at sa tingin ko pwede kong ipakita yan sa kung saan mga investigasyon. So nagsuggest yung ibang mga party leaders, kung talagang iniisip mo yan, Speaker, baka pwede mag-leave ka na muna. Ngayon, sa procedures ng Kamara, pag ang Speaker ay nag-sick leave, whatever leave, yung mga Deputy Speaker mamimili ng isang among themselves na magiging OIC or acting Speaker, ganun. So 2 days ago, akala ko ganun ang naging pasya na tinatanggap na ni Speaker yung rekomendasyon namin na mag-leave na lang. Kung talagang iisip na gusto siyang tumabi talaga at pakita niya sa lahat na wala siyang tinatago, na handa siyang harapin lahat itong mga chismis, tsaka mga bumabanggit sa kanya na kasangkot dito sa lahat ng mga pangyayari ito. Kahapon, tinawag niya kami ulit, nung bandang hapon na, at sabi niya na nagdesisyon na daw siya na hindi na lang siya mag-leave. Hindi mag-resign. Hindi na lang siya magbibitiw. Sabi niya, ang problema kasi pag nag-leave ako, sasabihin ng tao, babalik pa yan, ganyan, nandyan lang yan sa tabi, na hindi naman totoo yung kanyang desisyon na harapin lahat ito. Yun, tapos sinabi niya na... Kung ilawin natin, nag-resign siya sa pagka-speaker. Nag-resign ba siya sa pagka-congressman o nag-resign siya sa pagka-speaker? Hindi, bilang speaker lang. Ang plano niya, hindi pa siya nag-resign. So, ang alam namin, base sa sinabi niya sa amin, ay today, ang iniisip niyang resignation as speaker. Sabi niya, I can still naman be a congressman, I will continue, sabi niya, to
to serve the district. Buti nga yan, sabi niya, medyo pwede ko nang tutukan yung district ko talaga na mamalagi ako doon, parang ganyan. Pero pwede din na may ibang tumayo dyan at kumandidato sa pagka-speaker, and you're saying Boji D has the support of many parties in the House of Representatives. Alam mo, lahat kami, we are supportive of Speaker Martin. And yan ang request niya sa amin, na supportahin si Deputy Speaker Boji D to go out as Speaker. Oo. Kailan baka biglang mag-kandidato din yung congressman namin sa Bacolod, si Albi Benitez, o di kaya si Frasco, si Joke Frasco ng Cebu. So wala yan. Ang mananalo dyan, si Boji D. Sa palagay ko, kasi karapatan siyempre ng sino man tumakbo ng speaker. Pero siyempre kailangan yung majority ng Kamara ay nasa panig mo. At sa tingin ko, dahil nga na hiniling ng speaker sa aming mga party leaders na tumulong kami kay Deputy Speaker Boji D, mini-meeting namin yung aming mga miyembro, ako kahapon, at saka mamaya ulit, magkikita-kita kami, pag-usapan namin ito. At sa tingin ko naman, wala naman sigurong problema na si Deputy Speaker Boji D ay maaaring pumalit kay Speaker Romualdez. Anong partido nun, Congressman, ni Boji D? Yung sa Partido Federal? Partido Federal, si Ayun, Deputy no? Speaker Boji D. So kapartido niya ang presidente? Yes. Okay. Okay? Merong ako nakita sa Facebook, ay dunat no kung dito babanggitin ni Congressman Puno eh. Pero ito po, ayon po dito, si Congressman Puno, ito pong nagsasalita na pinapakinggan po natin, ay direktang inakusahan si Senator Chis Escudero at Congressman Saldico na mga individual na nasa likod po ng budget insertions. Yan po inaakusahan ni Congressman Puno si Senador Escudero at Congressman Saldico na nasa likod ng budget insertions. Tingnan natin kung ano magiging sagot dyan nitong si Escudero at saka ni Saldico. Pero syempre sa isang banda, kung nagkaroon ng budget insertion, ganun nga talaga nangyari, sa parte ni Speaker Martin Romualdez, lapses yun. No? Sana nakita niya kagad. Ganun pa man, eto naman, pinaninindigan na ni Speaker Martin Romualdez Ayaw niya nang mag-leave, bagkos siya po'y magbibitiw na bilang Speaker. Okay, and he has the numbers as far as you know? Yes, definitely. Okay, sige. So what happens now to Speaker Romualdez? Pag ganyan, he will parang lalayo muna siya sa limelight, focus siya sa distrito niya sa Leyte. At sa pagtutok sa mga paratang sa kanya at sa Kamara, no? Siyempre, alam mo, 3 taon na siya speaker at alam naman natin puro paratang at kung anong mga akusasyon ang laging itinapon sa Kamara, no? Ako, gusto ko talagang maimbestigahan si Speaker Martin Romualdez kasi malaki tiwala ako sa kanya no? Pagka naimbestigahan siya, lalong-lalo na si Magalong ang isa sa special advisor at investigator, malinis ang pangalan niya. Di maganda kung mapatunayan na meron siyang kasalanan, kondenahin natin. Pero ngayon, nire-reserve ko ang pagsuporta pa rin sa kanya. No? Kasi parang ang hirap sa aking paniwalain na magagawang traidorin ni Speaker Martin Romualdez ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka naging biktima lamang siya ng masyadong pagtitiwala. At katulad nga po ng sinasabi ni Congressman Puno, ang nasa likod ng budget insertion ay itong si di umano Senador Escudero at si Congressman Saldico. Yung pinaka-recent natin, yung nagmula ng Enero, na sinasabi na yung mga insertions, mga budget insertions, ganyan. Ngayon, nalaman na natin na hindi pala siya yun. No? Na talaga wala pala siyang kinalaman doon. Pero tiniis ni Speaker kasi yun, ng 7 buwan na Alvin. Kaya hanga ako sa kanya dahil talagang hindi lang handa, kundi pinakita niya yung kanyang kapasidad magsakripisyo para sa Kamara at para sa Kongreso as a whole, including the Senate as well. And siyempre the President na sinasakripisyo na lang niya yung sarili niya, tiniis na lang niya lahat ng batikos, lahat ng mga pambabagoy sa social media dahil ang nasa isip niya ipagtanggol niya yung mababang kapulungan at saka yung ating Pangulo. Opo. Kaya nalulungkot talaga kami lahat. Hindi madali para sa amin tanggapin itong desisyon niya. Ngunit sinabi niya na pinag-isipan niya ng matagal ito. Alam naman namin na gano'n na nangyari dahil sabi ko nga sa'yo, siguro 3 linggo, may higit na ito na pabalik-balik yung kanyang mga kaisipan dyan sa ganyan. Pero nalungkot. Tingin ko lahat ng party leaders kahapon. At hanggang ngayon, medyo nandiyan pa rin ang medyo pakiramdam na sana hindi nakarating dito sa ganito. Yeah. Pero kung nag-resign, kung magre-resign man si Speaker Martin Romualdez, hindi ba kayang pabalikin din ng liderato ng Kamara si Congressman Zaldico? Alam mo, may nagbulong sa akin, wala naman daw sa Amerika kung nasa Europa daw. Wala daw sa US. I don't know kung totoo alam mo naman, ang daming bulong-bulungan. Ano po? Hindi ba kayang pabalikin ng liderato ng Kamara si Congressman Zaldico at harapin niya rin kung kayang harapin ni Speaker ang akusasyon, di dapat hindi din siya umalis at matapang niya rin harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? Well, desisyon nila yan, nasa sa kanila.
Pero ang alam ko kasi, yung Nakaka-proud nga ito mga tol sa totoo lang Kasi eto si Speaker Martin Romualdez hindi nagtatago, no? Willing siyang harapin. Makita natin na iniimbestigahan siya, ano man ang maging resulta, dalawa lang yun Guilty siya o hindi guilty. Pagka hindi siya guilty, salamat. Hindi masisira ang tiwala ng taong bayan sa kanya kahit pilit na sinisira ng mga galit sa kanya, partikular ang mga tagahanga ng mga Duterte. Pero kung may kasalanan, si Speaker Martin Romualdez, dapat niya po yung pagbayaran. Ganun lang naman po kasimple yun. kung yung opinion ng karamihan ng mga party leaders ngayon dahil ito na parating na yung investigative commission na gustong itatag ng ating Pangulo or tinatag na. Tinatag na. Hindi, dahil baka dadala pa ng panukalang batas para sa ilang mga Tama. features ng ano, no? So, ang alam ko, yung camera ngayon, parang ang iniisip is, tama na to, tigilin na lang. At lahat ng findings ng camera ipasa na sa investigative commission. Para, again, wala na masabi yung ating kababayan. Kasi, siyempre, marami nababanggit ng mga congressman dyan. Ibig sabihin, baka matigil na yung Infracom, no? Maganda yan sapagkat marami nagdududa sa Infracom committee hearing na yan no? At yung Senate Blue Ribbon Committee, sana yung mga nasasangkot na senador wag na rin mag-participate doon. So, ayan na naman. Baka, pinagtatakpan nila yung sarili nila. So, para maiwasan na yan, ang alam ko na parang nagwa-wind up na yung nag-iimbestigasyon na committee nito. Hindi pa ibig ko sabihin, kung may bagong liderato ang Kamara starting today or the day after, hindi ba ang pwedeng unang act niya is to request Congressman Zaldico to go back? Ano bang medical condition niya na kailangan nandun siya sa Amerika at hindi niya harapin ang mga akusasyon laban sa kanya, Congressman? Well, hindi ko alam kung ano ang specifics ng medical condition ni Congressman Zaldico, no? Pero syempre, medyo kaduda-duda. I mean, tsaka tama yan. Siguro naman, hindi naman isang buwan, ano? Unless talagang malubhang-malubha na, hindi naman mukhang ganun. So, sana may mahanap na paraan na pabalik siya. At kung may maiisip na ganyan yung bagong liderato ng Kamara, papalakpakan natin lahat yan dahil talagang yan ang gustong mangyari ng lahat. So, para may kwento na ni Congressman ko lahat ng mga pangyayari at pagtanggol niya yung sarili niya sa mga... Update tayo sa speakership Ayon po sa Inquirer.net, Isabela, 6th District Representative Boji D was seen entering the Speaker's office around 10 in the morning today amid rumors that Speaker Ferdinand Martin Romualdez will step down during the plenary session. D is expected to be the next Speaker of the House in the 20th Congress. Paratang din sa kanya at alam mo, para maliwanagan na natin ito, alam mo, tsaka banggitin na siguro kung meron man krimen na nangyari dyan, kung sino kasabot na dyan. May last 3 minutes ako. Siyempre, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon sa paborito mong congressman, si Congressman Barsaga. Nagsalita din pala kahapon, Congressman Ronnie. Sabi niya, paano ba sabi niya? Sabi niya, nire-respeto ka raw niya dahil magkaibigan kayo ng tatay niya. Hindi ho ba? Pero tutuluyan ba? Itutuluyan ninyo yung ethics complaint laban sa kanya? Sa tingin ko, Alvin, alam mo, sunod-sunod naman lulungkot yung pinag-uusapan. Oo nga. Pati itong kay Representative Kiko Barsaga, alam mo, he's, I think, 26 years old. Batang-bata. Ako akong 26 years old. Malungkot na ginagawa ko to, lalo na sa anak ni Kong PD. Si Kong PD Barsaga, yung ama niya, kasama ko nag-umpisa dito sa NUP. Kaya At pumanaw na, alam mo, 2 taon na may sakit sa pabalik-balik sa ospital. Alam namin na gano'n yun. So, siyempre, medyo mahaba yung aming panahon na nag-aalala kami sa ama ni Kiko. No? Then, dito naman, nung pumanaw na, na-desisyon ng pamilya na ilaban siya dyan. Siyempre, tinanggap naman namin. Ako nga pumirma ng kanyang Certificate of Nomination and Acceptance yung pono niya. Sila na lang magpaliwanag kasi ayokong idiin-diin yung mga nasabi ko na. Hindi ba pwedeng kung hindi ba pwedeng ipasok mo na siya sa kwarto, pagsabihan mo na para ikaw yung lolo, siya yung apo, kasi siyempre pag bata pa, baka hindi pa masyadong alam yung ginagawa, po. Hindi ba pwedeng ipasok siya sa kwarto at pag-sermonan mo na lang at lecturean mo kung ano ang dapat akto ng isang congressman? Okay, ginawa ko na yan, Alvin, Nung araw na nag-press con siya, bakit siya nag-press con? Ako yung kausap niya, Ganun. Isang oras kami nag-uusap din at ganyan yung pag-uusap ko sa kanya. Sabi ko, isipin mo yung tatay mo sana na baka hindi niya gusto yung iiwanan mo yung partido na hindi ko naman alam anong dahilan. Pero nagpupumilit siya. Tapos hindi naman niya In fairness kay Congressman Kiko Barsaga, ito po yung naging pagpapaunlak niya ng interview kahapon. Actually, pagka maayos siya, parang maayos naman siyang magsalita. Magaling Magaling siya mag-deliver ng mensahe
Pero ang problema kasi yung mga posting niya po sa social media, yung kanyang mga action sa plenaryo, biruin mo, ongoing ang session, meow-meow. Naka-vlog ng ganon sa likuran si Congressman Garin. Ito po yung kanyang interview kahapon. Pakinggan niyo, dito maayos siya eh. Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa korupsyon. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. And as the leader of the deputy speakers, Speaker Martin Romualdez showing that uncertainty to Speaker Puno probably also led to his decision to do that because it's a very rash decision since under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for. Di ba? Kung pagsasalita nga lang ang pag-uusapan, mga tol, di hamak na magaling ito sa pagsasalita kaysa kay Sara Duterte eh. Kaso lang ang problema, sabi nga nila, unwell daw siya. Sabi nila, meron daw mental issue. Pero dinideny naman ni Congressman Kiko Barsaga. For postings that I made before I became a member of the House of Representatives. And as you can see in his press conference, he also stated that there are issues questioning my mental health and plenty of other issues involving me inciting to sedition. And I think, as far as I'm aware, and as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment. And I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the whatever decision the courts will decide or the House Ethics Commission, the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. That will be all, and thank you. Po ba si Deputy Speaker Puno after po nung in-announce niya na magsasama sila ng ethics committee po? No, we haven't spoken. Sir, yung post niyo, yung post niyo, Diba nga? supposedly, Magaling siya sumagot actually. No? Meron siya talagang sense pagka nagsasalita. But ang problema kasi, yung kanyang naging behavior, yung kanyang mga naging actions. Ito po, i-recap lang natin para kahit paano magkaroon po kayo ng konteksto diyan po sa atin pong pinag-uusapan. Ito po yung naging press conference ni Congressman Puno nung nakaraang araw. At dito, pinakita niya po yung mga basayan kung bakit po nireklamo sa Ethics Committee ito pong si Congressman Kiko Barsaga. Okay, so ito yung first cause, conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. When spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents. So let's see what he has been posting. Okay, so yan. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung mag-awain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Mac, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Di ba may punto naman si Congressman Puno? Kongresista ka eh. Tapos meron pa nga po dyan mga photograph na sabihin na natin na hindi yon panahon na ginawa niya nung kongresista siya. Pero alam naman natin na siya po ay naging city councilor na. Ibig sabihin, taong gobyerno na siya nung ginawa niya yon. Biruin mo, yung babae, eto nakikita ko ito sa mga club lamang o sa pelikula eh. No? Yung babae naka 2-piece. Nagsasayaw, tapos i-insertan mo malapit dun sa pribadong bahagi ng katawan niya ng pera. Gawain ba yon ng isang kongresista? Tapos kongresista ka, mag-show off ka ng pera mo. Sa panahon, sinasabi niya na, kasi sinabihan siya ni Congressman Garin, huwag kang meow, meow, meow. Sabi niya naman kay Congressman Garin, huwag kang nakaw-nakaw. O, di ba? Ang linaw-linaw na ang init ng issue sa kanila ngayon, tungkol sa korupsyon, tapos ikaw mismo magpapakita ka ng ang dami-daming pera sa drawer mo, hawak mo. Anyway, yan lamang muna mga tol at patuloy po natin tututukan ng mga kaganapan sa araw po na ito. Marami po talagang mangyayari, lalong-lalo na sa liderato po ng House of Representatives, ang Senado, patuloy pong tumututok sa mga issue sa ating lipunan sa kasalukuyan. Ang leadership sa pamumuno nga dyan, itong si Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto, ay tututok daw po sa korupsyon, partikular yung Blue Ribbon Committee ngayon na pinamumunuan itong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero ang kanyang liderato, ito pong si SP Tito Soto, hindi po yan matatag, sapagkat anytime pwede pong magbago. No other than Senator Alan Cayetano, sinasabi na ang majority
hindi hinahangad na maging minority. Pero ang minority, which is sila yon, laging hinahangad na maging majority. O, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.